kapatid, without further ado, let me share with you the Word of God. Let's all stand. Amen. Tayong lahat ay tatayo, mga kapatid, at tayong lahat ay magbubukas ng ating mga Bible sa book of Philippians chapter 2 verse 5 and Galatians chapter 5:22 to 23. Alam kong kabisado nyo na to, mga kapatid. But the Lord is speaking today with the message, mga kapatid, of these two verses. Amen. I've got these words, mga kapatid, nung nag-preach po si Pastor Oscar Picar, or our first lecturer, and this ring to my ear, mga kapatid. And I know the Lord is speaking to us. Philippians chapter 2 verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Praise the Lord. Galatians 5:22. The Spirit, mga kapatid, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ito po, mga kapatid, ay kung mapapansin nyo, hindi po ako naglagay ng istorya sa Bible, hindi po ako naglagay, mga kapatid, ng mga, amen, instances or stories about Bibles. But I, mga kapatid, choose to share with you some attitudes. Amen. God is interested in blessing us. Amen po ba? Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? I-bless tayo ng Panginoon? Sabi ko nga kanina, bless na bless tayo, mga kapatid. Amen. Because napakarami, mga kapatid, na nangyayari sa ating paligid, but still we are here. Amen. Praising the Lord, mga kapatid. But I want you to listen today, mga kapatid, that God is interested in blessing us with the right attitude and good character and with a joyful spirit. Let's all bow down, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong biyaya mula sa iyong mga salita. Minsan pa, ikaw ay mangusap sa amin. Kami, Panginoon, ay nakikinig. Handa kami, Panginoon, na tanggapin ang iyong mga salita. Oh God, hallelujah, sa likuran, Panginoon, na mga pagpapalang ito, ikaw, Panginoon, ay patuloy na gabayan kami upang ito ay tanggapin namin sa mga oras na ito, Panginoon. Convict our hearts, change it, Panginoon, with your Spirit. Hallelujah. Contain us, Lord, by these words. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo maupo, sabihin natin, you are blessed. Amen, mga kapatid. So, totoo, mga kapatid, lahat tayo. Amen? Lahat po ba tayo, mga kapatid, naniniwala sa pagpapala? Naniniwala ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Sa pagpapala ng Diyos. Let me speak with you the title, The Heart That Heavens Blesses. Amen? Hawakan nga natin yung puso natin. Naniniwala ba talaga yan sa pagpapala ng Diyos? Sino nakahandang pagpalain, mga kapatid? Siyempre, lahat tayo, mga kapatid. So, marami sa atin ngayon sa panahon na ito, we desire blessing. Sino gusto ng bagong trabaho? Kahit may trabaho. Sinong gusto ng bagong sasakyan? Ako? Ako lang? Bagong bahay. Siyempre, ako, dalawang papa. Praise the Lord. So, lahat tayo, mga kapatid, gusto natin ng mga blessing. Kaya lang, kadalasan sa mga blessing na gusto natin is material. Diba? Kadalasan sa mga desire ng puso natin is nakikita. Tangible, mga kapatid. But, I want to speak today, mga kapatid, and let every one of us desire something, blessing na madalas na ibinibigay ng Diyos pero hindi natin na-appreciate. Amen? Hindi natin namamalayan, mga kapatid, na nasa atin na pala. Diba? Hindi lang financial blessing. Sometimes, it is healing, mga kapatid. Success, mga kapatid. Open doors or opportunities right in front of us. But, mga kapatid, minsan, overwhelmed tayo dun sa mas nakikita natin at nahahawakan natin, mga kapatid.
'Diba? Amen. So we overlook that God is not only after what we receive, kung ano yung na ibibigay niya sa atin at tinatanggap natin, but who we become in the process. Sino tayo at ano tayo pagkatapos ibigay ng Diyos ang mga pagpapala. Sabihin nga natin sa katabi natin, sino ka? Pagkatapos ng pagpapala. Amen? Minsan doon tayo na-fail, mga kapatid. Amen? So again, God is not interested in blessing in our hands. Ano ba yung nasa kamay natin ngayon? Wala, Sister Ron. nga yung kamay namin ngayon. So wala. So He is interested in shaping of our hearts, mga kapatid. Hawakan nga natin yung puso natin ulit. Yan. Hawakan natin yan. Diyan interesado ang Panginoon, mga kapatid, yung i-transform yung ating mga puso. Baguhin, mga kapatid, yung ating mga character. Diba? Yung ating mga pakikitungo, paggalaw, mga kapatid, at kung paano tayo, mga kapatid, kapag katapos ng biyaya. Sabi ko nga, everyone wants to be blessed with finances, health, and family. But sometimes, we chase external blessing while ignorant eternal ones. Diba? Kaya, mahirap sa atin, mga kapatid, na lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Minsan, sabihin natin, grateful naman ako. Pero, mga kapatid, nakakalimot po tayo. So, God bless us from inside out. Okay? Kadalasan, mga kapatid, na nakikita lang natin yun nasa labas. He's not just interested in changing your situation, but He's interested in shaping and transforming our spirit. Yun yung pinakamaganda sa lahat ng blessing, mga kapatid, na dapat hinahangad ng bawat isa sa atin. Because through the right attitude and godly character and a joyful spirit, mga kapatid, yun po yung ina-after ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Tuwang-tuwa kami, mga kapatid, doon sa hotel na pinagstayan namin ng mga ministers and pastors because you know what? Her testimony, mga kapatid, isa lamang siya dating simpleng OFW. Until such time, mga kapatid, na nung nakarating siya sa Korea, nakapag-asawa siya ng Korean, hindi rin mayaman yung asawa niya, mga kapatid. Diba, kala natin pag foreigner, pag may PhilAm ka, diba, mayaman ka. Pero hindi, mga kapatid. Nagpatuloy lamang sila, mga kapatid, hanggang sa ma-convert siya. At nung sila'y naglilingkod na, yung Korean husband niya, mga kapatid, sineran niya at sinabi niya na ako ay naniniwala sa Malakay 3:10. Amen? And then, mga kapatid, ang sabi niya, alam niyo ba na ang hotels na ito, dalawa na yung hotel niya, mga kapatid. Kalimutan ko yung pangalan ng isa, yung unang-unang hotels nila. And then, such time, mga kapatid, pandemic time. Could you believe? Pandemic time nung itinayo ang Hotel Riviera. Pero, ang sabi niya, nag-iikapu pa rin ako. Yun talaga, mga kapatid, hindi dahil pastor ako, mga kapatid, o asawa ako ng pastor, kung hindi dahil pinatutunayan ng may-ari, mga kapatid, na yung hotel na yon ay naitayo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. God has been blessed her, mga kapatid. And if you will meet her, mararamdaman niyo po yung mapagpakumbabang espiritu. A sweet spirit, mga kapatid, of Sister Bingkang, mga kapatid. At nung nagtatestimony siya, mga kapatid, hallelujah, naalala namin yung hotel accommodation namin. Alam niyo po ba yung hotel accommodation namin? Ang pinakamababang rate nila is 7,700 per night. And we stay there not only on November 4, but on November 3, we are, mga kapatid, kami yung unang-una doon because, mga kapatid, your pastor is the coordinator of the event. So, kailangan nandoon kami ng maaga. At syempre, huling-huli din kaming umuwi. So, 3, 4, 5, 6, 7. 6, nakauwi na kami. 4 days, mga kapatid, kaming nagstay doon. Kung kukwentahin nyo, yung 7,700, yun yung pinakamura, ha?
So siguro dapat nasa pangalawa kaming level. So mas mataas na yun, mga kapatid. And could you believe that, mga kapatid, na kami po ay siningil lamang niya ng 2,200 per night, mga kapatid, ang mga pastors doon. And salamat din sa Panginoon sa ating NCRD because they give us subsidy. Totally, mga kapatid, wala na po kaming binayaran sa registration. Sa accommodation, we only paid our registration, mga kapatid. Hallelujah! Sinuplayan ng Diyos, mga kapatid, ang aming mga pangangailangan. And nung nag-una kami doon, syempre yung unang night, may bayad na agad yon. Diba? Yung mga, ano bang tawag doon pag nauuna ka? Yan. Advance party, mga kapatid. Kami ay 14 or more, mga kapatid, na mga pastors. Yung buong board ng NCRD ay nauna doon. So, syempre, magbabayad kami ng unang gabi. Nung huling araw ng bayaran, hindi na niya kami pinagbayad, mga kapatid. Sabi ko sa Panginoon, mga kapatid, at sabi ko kay Pastor June, kung ang Panginoon nagsabi sa Biblia na ang isamang baso ng tubig na iyong ibigay sa lingkod ng Diyos, ay pinaglingkuran mo rin ng Diyos. Sabi ko, gaano karaming pastor ang pinaglingkuran ni Sister Bing, mga kapatid. Sabi ko, pagpapalain siya ng higit ng Panginoon, hindi lamang sa ikapu at alay na kanyang ibinigay, kung hindi sa tamang espiritu, mga kapatid, na kanyang pinoportray as lingkod ng Diyos. Amen? Hindi tayo naka-after dun sa ibinigay niya mga kapatid Kung hindi naka-after tayo dun sa puso ng tao, mga kapatid, kung paano niya yung nagawa. Diba? Parang kami pa ni Pastor Jun yung nag-aalala sa kanya kasi sa sobrang dami ng pastors doon. May pa-take home pa kaming Spanish bread, mga kapatid. Amen. To God be all the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. And blessing without character can become a burden. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Yung ating attitude, kapag hindi tayo nagkaroon ng tamang attitude or character, mga kapatid, nagiging burden natin yan. Sa mga kabataan lang, di ba? Yung hindi natin mautusan na mga kabataan. Yung mga hindi kusa. Kung umakto, mga kapatid, di ba? Ang hirap. Sa totoo lang, mga kapatid, nagugulat ang generation noon sa generation ngayon. Hindi naman natin nilalahat, hindi naman natin sinisisi silang lahat. Pero napapansin natin, mga kapatid, na meron tayo ngayong panahon na ito na mga kabataan, mga kapatid, o na mga tao na kung saan yung character nila, hindi na sila blessing. They become our burdens, mga kapatid. At nasisigurado ko wala niyan sa care pillar, mga kapatid. Wala niyan. Tama ba, mga kapatid? Wala niyan dito. Praise the Lord. Ang mga kapatid natin dito, they are blessing to us, mga kapatid. Amen? Parang ayaw nyo. Sabi nga natin, blessing ako. Kasi pag blessing tayo, meron tayong maayos na character, mga kapatid. Prosperity without the right attitudes leads to pride. Grabe, di ba, mga kapatid? So kapag pala hindi na tama yung ating pag-uugali, mga kapatid, hindi na ka-bless-bless, hindi na siya, mga kapatid, nagiging maganda, mga kapatid, na atin silang kasama. Because a wrong attitude can waste a blessing, but a right heart can multiply it. Diba? Napakaganda, mga kapatid. Kapag daw tayo ay nasa tamang pag-uugali, mga kapatid, ito po ay contagious. Amen? Nakakahawa, mga kapatid. Sino rito yung nakakapanood sa Facebook o sa mga social medias, mga kapatid, na may nag-iiwan ng note? Diba? Sasabihin na you are loved, you are blessed. Tama? And then, nasi-share nila sa iba, mga kapatid. Diba? And then, mga kapatid, nang mumultiply yun, ginagawa din, mga kapatid, ng mga nakakatanggap. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Na kapag tumatanggap tayo, sinishare din natin sa iba. And then yung tumatanggap, mga kapatid, ng blessing na meron tayo, sinasabihin din natin na mag-share din sila sa iba. Diba? It is contagious, mga kapatid. The right attitude and the right spirit is contagious. Because God bless the right attitude. Amen? Yung merong tamang pag-uugali, mga
kapatid, binibless ng Diyos yan. Tingnan nyo sa Philippians chapter 2, verse 14 to 15. Sabi niya, do everything without grumbling or arguing. Without murmuring, mga kapatid. Diba? Yung mga Israelita nga, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, attitude determines altitude. Attitude determines altitude. Pansinin nyo, mga kapatid, yung nagkakaroon ng magandang posisyon sa paglilingkod, mga kapatid. Yung mga nalalagay sa mga ministry. Amen? Praise the Lord nga yung nasa mga ministry. Sabi ko, praise the Lord. Hindi talaga kayo nakikinig, no? Parang kanina pa sila hindi nakikinig. Praise the Lord. Amen? So, pansinin nyo, mga kapatid, yung mga nasa ministry, yung mga nasa positions, mga kapatid, it means, mga kapatid, nakikita ng Diyos yung attitude natin. Amen? Kaya nga madalas na bilin sa amin ni Pastor June, kung matampuhin ka, hindi ka pwede sa ministry. Bakit? Bakit, mga kapatid? Because the ministry, mga kapatid, it requires a good attitude, a good character, a sweet spirit, a joyful one, mga kapatid. A positive, humble, and faith-filled attitude attracts divine favor. Amen? Nahihila natin, mga kapatid, yung blessing. Kapag sa umaga pa lang ang bumubukas sa bibig natin, salamat, Lord. Amen? Salamat sa buhay na yung binigay. Pagpapalain ka talaga agad ng Panginoon. Alam mo yung pagising sa umaga ng mga anak mo, ang sasabihin agad sa'yo, good morning. Di ba? Hindi. Almusal. Di ba, mga kapatid? Kaya, ang Panginoon nagre-respond. God respond. Amen? A right attitude is a magnet of blessing. God is drawn to a grateful heart, but repelled a complaining one. A complaining attitude. Alam niyo po ba ng mga Israelita? Alam niyo naman yung istorya nila. They are murmurers. Complainers. At ang sabi pa ng ibang Biblia, they are grumbling, mga kapatid. Alam niyo yung sa umaga pa lang mahaba na nguso. Sino yun? Yung, di ba, mga kapatid? Mama mo muna. Praise the Lord. So, mga kapatid, let's maintain a good attitude even in hard times. Kahit na wala pa yung almusal na niluluto ni nanay, mga kapatid, o nalilate tayo sa umaga, mga kapatid, magkaroon po tayo ng positibo, mga kapatid, na pag-uugali. Amen. Gustong-gusto po yan ng Panginoon. Huwag tayong maging katulad ng mga Israelita na bagamat nasa kanila na ang lahat. Diba? Pagising nila sa umaga, anong meron? May mana, mga kapatid. Pag matutulog na lang sila, mga kapatid, diba? Meron silang pillar of fire. Kapag, mga kapatid, nauuhaw sila, anong meron? May tubig sa mga bato. Kailan kayo nakakita ng may tubig sa bato? Diba? Doon lang sa kanila meron nun, mga kapatid. But they all miss the promised land. They all miss the promised land because of their complaining, grumbling attitude, mga kapatid. But look at Joseph, mga kapatid. Look at this man, mga kapatid. He is humble and kept a good attitude even in prison. Even in a pit, mga kapatid, kahit nasa ilalim na siya ng hukay, mga kapatid. But still, he kept a good attitude. And you know what, mga kapatid? He was been promoted to the palace. Iba? Ang ganda-ganda ng istorya talaga ni Joseph. From pit to prison to palace, mga kapatid. Yes, hindi, mga kapatid, madali ang paglilingkod sa Panginoon. Maraming pagsubok. But still, we need to manage to keep our attitudes right in the sight of the Lord for us to be able to have that altitude, mga kapatid. Amen? Para mailagay tayo ng Panginoon sa tamang posisyon.
When life doesn't go on our way, don't complain, mga kapatid. Just praise the Lord. When someone mistreats you, don't curse, mga kapatid, but bless them that those persecute you, mga kapatid. When the road is lost, mga kapatid, and long, mga kapatid, keep on trusting God. Amen. Hallelujah. Panghawakan lang natin ng Diyos because ang Panginoon ay nakatingin sa iyo, kapatid. Nakatingin sa bawat isa sa atin upang siya, mga kapatid, ay magpala sa bawat isa sa atin ng tamang pag-uugali, mga kapatid. Amen? Minsan pag dumadaan tayo sa madilim, masikip, amen, at mahirap na buhay, katulad ng isang seed. Paano ba magtanim ng seed? Nasa ibabaw ba ng lupa? Yes, tutubo yan, kahit nasa ibabaw ng lupa yan. Pero, napakababaw at hindi yan magbubunga. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kahit anong gawin mo dyan sa seed na yan, yes, tutubo yan, pero hindi yan, mga kapatid, magpapatuloy sa kanyang buhay. Like just the seed that grows towards the sun, mga kapatid, our attitude should always turn toward God. Palagi siya dapat nakafocus sa Panginoon, mga kapatid, ang ating mga pag-uugali. Gusto ba ng Diyos ang ating mga inuugali? Nakatingin ang Panginoon kung ano ang aking ginagawa, o ang aking iniisip, ang aking puso. Dapat palagi tayong nakatoward sa Panginoon, mga kapatid. Straight forward to God, mga kapatid. Even the seed that is buried deeper into the soil, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kahit nasa madilim siya, it keep on reaching up. Amen? Because the light will come. Diba? Hindi naman yung sun yung bumababa dun sa sa soil sa ilalim ng hukay. Ano yung lumalago? Ano yung tumutubo? Yung seed, mga kapatid, pausbong sa lupa. Ayan. Pansinin niyo, mga kapatid. Oh, diba? Saan siya pupunta? Papunta dun sa itaas. Towards, mga kapatid, the lights. So, ganun din tayo. Dapat, mga kapatid, habang tayo lumalago, habang tayo ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, let's all look toward God, mga kapatid. Let's all focus, mga kapatid, on reaching up. Amen to God. Because God rewards a good character. It doesn't only bless the right attitude, but reward those who have good character. In Proverbs 11:20, mga kapatid, amen, tayo po ay ini-encourage ng bawat isa sa atin na tayo po, mga kapatid, ay, hallelujah, gumawa ng meron pong kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Proverbs 11:20, and the Lord detests those hearts that are perverse, but He delights in those whose ways are blameless. Tingnan niyo, mga kapatid, pinipreserve niya daw tayo. Amen? Tayo daw, mga kapatid, ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon kapag tayo po ay nagiging malinis sa Kanyang harapan. Praise the Lord. At sabi pa, mga kapatid, amen, character is who we are when no one is watching. Amen? Ano tayo kapag walang nakatingin? Diba? Minsan, mga kapatid, sabi nga doon sa preaching doon and sa devotion ng ating pastor, pastors and ministers are great pretenders. At alam ko, ganun din kayo. Hindi lang kami. Pare-pareho lang tayong tao, mga kapatid. Pare-pareho lang tayong naglilingkod sa Panginoon. Kapag nakaharap tayo at kinumusta tayo, anong isinasagot natin? Okay lang, kahit hindi okay. That is normal, mga kapatid. That is fine. But you know what, mga kapatid? Kailangan nating ipakita sa Panginoon, mga kapatid, kahit na hindi niya gustong i-prove natin ito sa Kanya, na kahit walang nakatingin tayo, mga kapatid, ay maglilingkod sa harapan ng Panginoon. Tayo ay magtatapat because consistency of our hearts before God, mga kapatid, yan po yung ibinibless niya. Amen? God can bless a person of character because they won't let the blessing destroy, mga kapatid,
him or them. Ito po kasi mga kapatid yung kadalasang nangyayari sa atin. Kaya gusto ko po mga kapatid na marinig natin ito sa umagang ito. Nasisira po tayo sa mga pagpapalang natatanggap natin sa Panginoon. Tama ba? Kaya nga tayo mga kapatid na tagapag-ingat. Treasurer pala tayo ng Panginoon. Tayo ay mga ingat yaman ng Diyos, mga kapatid. Kapag tayo binless ng Panginoon, mga kapatid, i-align natin yan sa tamang pag-uugali. Diba? Yung mga magaganda dyan. Diba? May pride na agad na kasama. Diba pinagpala lang na magandang mukha. Kung makatingin na sa hindi pantayang ilong. Di ba? Yung mga mapuputi dyan. Di ba? Tingnan nyo. Pinagpala kayo ng ganda, ng looks. Di ba? Pero tignan nyo naman kung may brains. Di ba may nagre-react na? Yung mga pinagpala naman ng katalinuhan dyan. Di ba? Yung mga pinagpapala ng talento dyan. Kailangan ako ng church. Hindi pwedeng hindi magsimula ang church nang wala ako. Character is our inner foundation. Tandaan natin yan mga kapatid. This is our inner foundation. Ito yung pasimula, mga kapatid, na kung paano tayo gagamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Yung ganda natin, gamitin natin yan para purihin ng Panginoon. Yung talino natin, gamitin natin yan para pasalamatan ng Diyos, mga kapatid. Yung talentong meron ka, ipagamit natin sa Diyos, mga kapatid, para pasasalamat sa Kanya, mga kapatid. Hindi dahil, mga kapatid, binigyan tayo ng ganda, talino, at kakayanan ng Panginoon, magyayabang na tayo sa harapan ng Panginoon. Di ba nasisira tayo sa harapan ng Diyos? Tayo mismo ang sumisira ng pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen? It is better to have character without success. Tingnan nyo mga kapatid, di bali nang hindi natin matanggap lahat yan. Hindi na baling makuha natin ang lahat ng mga bagay na gusto natin. Ang mahalaga, may maayos tayong pag-uugali, mga kapatid. Lalo na sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, let us not compromise to be blessed. Stand firm, do what is right, and trust that God will honor our integrity. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng tamang integridad. Hindi lamang talento ang tinitingnan ng Diyos, hindi lamang mga kapatid, ang kakayanan natin kung hindi ang ating mga puso. Hallelujah. Ang character ay tunay nating yaman kapag, mga kapatid, ipinagamit natin ito sa Panginoon. Ito yung bagay na hindi sa atin makananakaw. Diba? Sabi ng mga magulang natin, mag-aral kang mabuti. Because what? Yan ang bagay na ipamamana ko sa iyo na hindi mananakaw ng kahit sino. Baguhin natin mga kapatid. Mag-aral kang mabuti at matutunan mo ang tamang pag-uugali. Yan ang bagay na hindi mananakaw ng iba sa atin mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. God delights mga kapatid. Hallelujah. In a joyful spirit. Sino rito yung mga masasayahing nilalang? Nung masasayahin, sasabihin ko, mag-aamin na sana kayo. Sinidagdagan ko ng nilalang, ayaw nyo na. Bakit? Hindi ba tayo nilalang ng Diyos? Di ba nilalang tayo ng Panginoon? Praise God. So, tandaan natin mga kapatid ha, ang talento, nag-open ng mga opportunities, ng doors. But our character can keep us, mga kapatid, can keep our hearts pure. Inside, mga kapatid. So, God wants to bless us in the ways that our character can carry. Yung mga magaling magdala ng tamang pag-uugali dyan, mga kapatid. Huwag niyong bitbitin yung mga maling ugali. Di ba? Yung mga masasamang ugali. Hindi lamang kakayanan ang hinahanap ng Diyos, kundi ang katapatan ng puso at tapat na pusong pinagpapala. So again, mga kapatid, God delights in a joyful spirit. A joyful spirit releases strength and blessing. So
So, napakaganda nito mga kapatid. Kapag daw masiyahin tayo, kapag daw mapagpasalamat tayo, binibless tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nakahanda ang kanyang kalakasan. So, kapag tayo pinanghihinaan na, mga kapatid, amen, magalak tayo sa Panginoon. Ang hirap naman ang gusto mo, Sister Franz. Puno na nga ako ng pagsubok, magagalak pa ako. Mga kapatid, hindi po ako nagsabi nun. Di ba? Ang Biblia ang nagsabi niyon. Philippians chapter 4, verse 4, Rejoice! And again, I say, rejoice. Di ba? Rejoice daw, mga kapatid. Hindi ko tinatawag si Sister Rejoice. Wala yata sila. Napakaganda naman kasi talagang pangalan niyan, mga kapatid, no? Oh, di ba? May joy. May joy. Sa totoo lang, mga kapatid, di ba? Napakaganda niyang salita. Joy is not the absence of problem. Listen to this, mga kapatid. Sabi natin, ang hirap naman ang gusto mo, Sister Franz. May pagsubok na nga ako, nahihirapan na nga ako. Amen? May mga dinadala na nga akong burden. Sasabihin mo pa, joyful spirit. Ito kasi yung sabi ng Bible mga kapatid Sa Philippians chapter 4, verse 4, Rejoice, and again I say rejoice. Yan. Sabi niya, joy is not the absence of problems, it is the presence of God in the midst of them. Diba? Sabi ng kapatid natin, mga kapatid, natutunan niya na malaman at makita na ang Diyos pala kasama niya, mga kapatid. Even dun sa trials na meron siya, mga kapatid. Even doon sa karamdaman na kanyang pinagdaraanan, nakita niya ang Diyos, mga kapatid. And you know what? She has that joyful spirit, mga kapatid. Nakikita niya, mga kapatid, ang kanyang sarili na sa gitna ng kahirapan, amen, ng karamdaman, pero kasama niya ang Diyos at siya'y nagagalak na hindi siya nag-iisa, mga kapatid. What a great spirit, mga kapatid. A joyful spirit keeps you strong. Sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10, The joy of the Lord is my strength. Napakaganda, mga kapatid. Hallelujah, napakaganda ng salita ng Panginoon na ang kalakasan natin, mga kapatid, ay nasa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Joyful people see blessings in small things. Etong maganda dyan, mga kapatid. Kapag tayo, mga kapatid, masayahin at tinatanggap natin ang biyaya ng Diyos, even to the smallest one, kaya nating ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi tayo nakabangdang sa malaking-malaki, mga kapatid. Pero sabi natin, mga kapatid, gusto ko at kailangan ko ng bahay, Sister Franz. Pero dapat pagpasalamat din natin, may bubong, mga kapatid, mula sa ating mga ulunan. May tinutulugan tayo at tinutuluyan tayo, mga kapatid. Amen? At gumigising tayo na nagagalak sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Napakabuti niya, mga kapatid. Hallelujah. Joy is not only the result of blessing, it is the pathway to blessing. Alam mo, mga kapatid, pansinin niyo po yung mga masasayahing tao. Yun laging nakangiti. Di ba? Di mo mapansin kung gaano kabigat ang dinadala niyan, ang pinagdaraanan niyan. Tingnan nyo nga yung katabi niyo kung nakangiti. Para na, iba yung ngiti. Praise the Lord. Di ba, mga kapatid? When you keep your joy, even in your trials, you keep your strength in the battle. Di ba? Laging bukang bibig natin, ano ba yan? Bakit parang hindi naman napapaano si sister? Palagi na lang nakangiti, di ba? Parang hindi naman. Pero ang totoo niyan, mabigat ang dinadala niyan, mga kapatid. Tingnan nyo nga yung mga kasama niyo kung mabigat yung dinadala niyan. Siya mismo mabigat. Praise the Lord, di ba? Kahit gaano, mga kapatid, kahirap, mga kapatid, ang ating pong mga pagsubok. Pero kung tayo po ay nagpapatuloy na with a grateful attitude, mga kapatid, tayong lahat, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, the joyful believers become light in the darkness. They don't just survive, they inspire others. Napakaganda, mga kapatid. A joyful believers become light in the darkness. They don't just survive, they inspire.
Di ba nakakatuwa mga kapatid yung mga taong laging nakangiti, laging pinipreserve yung kanilang right spirit and right attitude sa harapan ng Panginoon. That they can smile mga kapatid and accept small blessing to God because we inspire people mga kapatid. Amen? Praise the Lord. We inspire people, mga kapatid, to continue to be grateful in every day, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Even Paul and Silas into the prison, mga kapatid, they still continue to praise the Lord. Amen? Even your ministers, mga kapatid, even your pastors, mga kapatid, marami kaming pagsubok na pinagdaraanan. But you know what, mga kapatid, sobrang kalakasan, mga kapatid, and encouragement sa amin yung binigay na devotion ni Pastor June into our last day. Mga kapatid, the prison moment. Sometimes we are all in a prison, mga kapatid. Paramdam natin nakakulong tayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, mga kapatid. Sometimes we are all in prison, mga kapatid. Hallelujah, with our circumstances. But be still, mga kapatid. Ang Panginoon ay kasama natin, mga kapatid. Nakahanda ang Diyos na tayo'y tulungan sa kahit na gitna ng ating, hallelujah, kahirapan, mga kapatid. Kaya patuloy tayong maging masiyahin, mga kapatid, sa Panginoon. Kahit na madali tayong panghinaan, but still, ang unos, mga kapatid, ay magpapatuloy yan, mga kapatid, na darating at darating, daraan sa buhay natin. Hallelujah. Ngunit patuloy tayong aawit. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Bagamat kami may mga pagsubok, mananatili kaming naglilingkod na may kalakasan na hallelujah. At magpapatuloy kaming umaawit sa iyong harapan. Amen? Church, keep the joy. Amen. Keep the joy spirit, mga kapatid. A joyful spirit, O God. Hallelujah. Sapagkat ang mga masisiyahing tao ay madaling makakita ng mga maliliit na pagpapalang ibinibigay ng Diyos. They encourage others, bring peace to their environment, and reflect the heart of Christ. Mas gusto ko na yun, mga kapatid. Yung kaya kong ma-mentor ang ibang tao sa tamang pag-uugali. Kaysa, mga kapatid, yung marami nga akong pera, pero wala naman akong maakay sa Panginoon. Marami nga akong pagpapala, marami nga nakikita ang tao sa akin na tinatanggap ko, pero hindi naman ako makadala ng kahit isa man lang na maglilingkod sa harapan ng Panginoon. Let's inspire people with our attitude, mga kapatid. Let's bring people with our joyful spirit, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, di ba ang sponge? May dalawang klase ng sponge. Yung sponge na sumisipsip ng malinis. At saka yung sponge na sumisipsip ng madumi. Yung may malinis na sponge, si sponge ba ba yun? Sinisipsip nito ang joy, mga kapatid, and always releases, amen, a joyful spirit when pressed. A sweet one, mga kapatid. Siyempre, pag piniga mo yung malinis, malinis din lalabas. Tama ba? Oh, ngayon yung sponge na marumi, pag piniga mo, anong lalabas? Oh, di madumi. Tama naman kayo. Kala ko sasabihin nyo malinis eh. Diba, mga kapatid? Yung sponge na nag-sip, mga kapatid, ng bitterness. Amen. Ang anger, mga kapatid. Hallelujah. It releases poison. Nakamamatay na pag-uugali, mga kapatid. What comes out of you under pressure, amen, reveals what is in you. Amen? Kung ano yung ini-a-attract mo, tinatanggap mo, yun yung lalabas sa'yo. Mag-iingat tayo, mga kapatid, sa pinakikinggan natin. Amen. Sa nakikita natin, sa tinatanggap natin, especially the Word of God, mga kapatid. Because when pressure comes, amen, kung anong lumalabas sa'yo, ibig sabihin, yun yung natutunan mo. Kung anong pinoportray natin, ipinakikita natin sa harap ng marami,
Ibig sabihin, yun yung natutunan natin. Is it a sweet spirit or poison? Amen? Ingatan natin mga kapatid. So let us keep our joy. Because keeping joy is keeping power. Amen? Don't let the enemy steal your song, church. Because even when life is hard, amen, the Lord understand, amen, everything. The Lord sees us, mga kapatid. Still trust in Him, mga kapatid. Keep your joy and keep your power. Hallelujah. Patuloy tayo, mga kapatid, na gamitin ng Panginoon. If you want to be truly blessed inside and out, mga kapatid, let's start by letting God shape what is inside your heart. Turuan ng Diyos na tayo po ay i-mold, lalong-lalo na ang ating mga puso. A right attitude that praises instead of complains. A character that stands even when other falls. Ay, hindi ako mag-church kasi wala si pastor. Wala naman sa prayer si Sister Francie, walang magagalit. Amen? May bagyo, maraming hindi sisimba. Alam naman ng Panginoon at ni Pastor na mahirap lang ako at hindi ko kayang mamasahe. Okay na ako sa live. Amen? Alam naman ng Pastor, naiintindihan naman niya. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang inyong pong lingkod at ang inyong pastor ay kailanman hindi tatanggi sa inyong mga paalam. We don't want to hold you in your neck. We don't want you to control you. Lalo-lalo na sa inyo pong mga buhay. We are only here to lead you, to guide you, to be with you when you feel you are not, mga kapatid, okay or fine. We're always here para po sa bawat isa sa inyo. But always remember, we are individually called by the Lord. We are individually responsible with our every actions, mga kapatid. Hallelujah. Kahit na ano pa at sino pa man, mga kapatid, ang ating nakikita, huwag tayong magpadala, amen, sa iba. Let's have a character that stands even others are falling. Amen. A joyful spirit that shine even in storms. Let's all be brighter and lighter, mga kapatid. Kahit na marami ng kadilimang nangyayari. God doesn't just bless hands that work. We are all destined to be blessed. Remember Ephesians chapter 3 verse 20. He can always bless us and lead us to prosperity. Lalong-lalo na sa higit na ating nakikita at matatanggap. Destined na tayo dyan, mga kapatid. We are all blessed and going to be blessed by the Lord. But let us pursue the right heart that God's blesses, that heaven's blesses, mga kapatid. Hallelujah. I want each one of us to think today, to be encouraged today, that God's blessing are not just about materials. Palagi nating pinagpipray na mag-increase tayo sa knowledge, sa talents, maging maayos ang ating pamumuhay. Hindi po yan lahat masama. At hindi ko po yan ipinagbabawal, mga kapatid. But remember, mga kapatid, let us increase to pray for our spiritual readiness. Having a good character, a right spirit, a joyful one, mga kapatid, is spiritual readiness. Ito po ay paghahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin na sa kahit na anumang pagsubok na darating sa mga buhay natin, kaya nating harapin kasama ang Panginoon.
Amen. Hallelujah. Kaya natin, mga kapatid, at magagawa nating lampasan ang lahat ng mga pagsubok na darating sa atin. Because God has blessed us with the right heart. Hallelujah. A heart that heavens blesses, mga kapatid. He bless us people, us believers, with the right attitude and a good character and a joyful spirit, because this heart, mga kapatid, can rely and trust God alone, mga kapatid. Hindi natin pagkakatiwalaan ng talentong meron tayo. Hindi natin pagkakatiwalaan ng talinong meron tayo. Hindi natin pagkakatiwalaan ng ating pisikal at posisyon, mga kapatid. Ngunit isa lang ang pagkakatiwalaan natin. Ang Diyos na lumalang sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Before God gives us more, mga kapatid, we must first prepare to handle more. Paano tayo pagpapalain ng Diyos ng higit kung hindi nakahanda ang mga puso natin, mga kapatid? Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng pagpapalang higit sa sinasabi ng salita ng Panginoon kung hindi nakahanda ang ating mga puso? God doesn't want to destroy us because of this blessing. He wants us, mga kapatid, hallelujah, to be the great stewards, mga kapatid, of this blessing. And He wants us to create a heart, mga kapatid, that can handle this blessing, mga kapatid. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na matanggap natin ang biyayang ito, mga kapatid. Kaya inihahanda niya ang ating mga puso sa umagang ito. Once again, mga kapatid, let me ask of you today. Let me challenge you today, mga kapatid. How is your attitude today? Ano po ang ating mga pag-uugali sa harapan ng Panginoon? Papaano natin siya hinaharap, mga kapatid, sa araw-araw ng ating mga buhay? Hallelujah. Do we curse God? Do we blame Him? Hallelujah. Or do we still keep on thanking Him and pleasing Him, mga kapatid? Kahit na may mga pagsubok po tayong kinakaharap. Is our character pleasing God? Ang akin bang pag-uugali ay nakalulugod sa harapan ng Diyos? Kapag ba meron tayong ginagawa sa araw-araw, ito ba'y nakalulugod sa harapan ng Diyos, mga kapatid? Ano po ang ating mga pag-uugali sa harapan ng Diyos? Sa harapan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Sa harapan ng kanyang iglesia, mga kapatid. At ng kanyang mga lingkod. Sino tayo at ano tayo sa harapan ng Panginoon? Do we have a joyful spirit despite of life's trials? Do we have the right attitude and character? Remember, church, if you have this fruit of spirit, if you have love, you have joy, if you have peace, and all of this in Galatians chapter 5:22. In such attitude, there is no law. Kapag nasa tamang pag-uugali tayo, wala tayong malalabag na salita ng Diyos, mga kapatid. Bagkus tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng puso na kanyang pagpapalain, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayong, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, bless me with a heart that have a right attitude and a right spirit, oh God. Hallelujah! Preserve me, O Lord. Preserve me. Even when trials, even when persecution, even when hardship comes, let me be brighter. Oh God, hallelujah. Change me. Mold me. Create in me a bright heart, oh God. Hallelujah! Yes, Jesus!
The Lord is speaking to us today. There must be something needs to be changed. Mayroong kailangang baguhin ng Panginoon sa puso natin, mga kapatid. Mayroong kailangang isuko ang bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Hallelujah, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos na makita ang puso mo, kapatid. Gusto ng Panginoon na isuko mo ang iyong puso sa mga oras na ito. The Lord wants to shape our heart before He will shower us with His hand. Let the spirit of humility, integrity, and joy be the shape of our hearts today. Hayaan mo ang Panginoon ang humawak sa iyong puso sa mga oras na ito. Nakikita niya ang laman yan. Nakikita niya kung may bitterness dyan. Nakikita ng Diyos kung may galit dyan. Nakikita ng Diyos, mga kapatid, ang iyong puso. Isuko natin, mga kapatid, sa Panginoon ang ating mga puso bago niya tayo pagpalain ng tamang pag-uugali ng masiyahing espiritu. Hallelujah! At ng mapagpakumbaba at masunurin na espiritu. Hallelujah! Sige, kapatid. Hallelujah! Nakikinig ang Diyos. Nakatingin ang Panginoon. Hallelujah! Sa bawat isa sa atin. If